Kundi si Kamodi Floranda. Kamodi, welcome back. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Okay. Kamodi, so far, mukhang medyo matatagalan pa ho tayong pagkuha ng ating mga subsidiya dahil ang uunahin daw muna po ay ang ating mga tricycle at kayo po yata ang isusunod. Kamusta naman ho ang ating mga tsuper na araw-araw pa rin hong bumabiyahe kahit mabigat, kahit napakamahal ng presyo ng mga produktong petrolyo? At sa ngayon ay talagang pahirapan, talagang yung sa laki nga nung tinaas nga ng presyo ng petrolyo ay halos wala nang naiuwi yung ating mga driver. Kung dati ay nakapag-uwi pa sila ng 500 to hanggang 700, ay ngayon ay batay doon sa kausap natin kaninang umaga, 200 ang naiuwi niya kagabi. So sa halos 12 to 18 hours na napamamasada dahil nga napupunta na lamang sa krudo yung kanilang natitikom. Kaya talagang malaking pahirap. Hindi lang, siyempre, alam natin, hindi lang naman sa mga driver at operator yan, kundi mismo sa ating mga mamamayan dahil ang epekto niyan ay yung pagtaas ng mga bilihin. Okay. Now, Kamodi, siyempre, sa sitwasyon na meron ho tayo ngayon, magkano na ang naiuuwi ng ating mga tsuper at napansin ko at ako'y saludo sa mga tsuper na kahit mahal ang presyo ng krudo ay tuloy-tuloy pa rin ho sa pagbabiyahe. Magkano na lang ho ang naiuuwi ng ating mga tsuper? Yun nga, yung kaninang kausap natin dito sa lugar, ay kung dati nakakapag-uwi siya ng 500 to 700, ay kagabi po, yung gumaray siya ng alas 12 ng gabi, ay halos 200 to 300 lamang yung kanyang naiuwi sa kanyang pamilya dahil nga doon sa malaking napunta lamang sa krudo, yung kanyang kita. Pero bagamat ganun kaliit, yung kanyang natitikom, ay patuloy pa rin talaga tayo nagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Okay. Now, Kamodi, siyempre, ano ho ang reaksyon nyo na uunahin muna mga TODA bago ang ating, tapos sa NCR pa lang ho yun, tapos susunod pa sa mga probinsya, tapos tsaka ho yung ating mga jeepney. Ano ho ang reaksyon nyo dyan? At sa atin ay wala naman tayong problema doon sa usapin ng sinong unahin at sinong hindi unahin. Ang usapin po dito ay bagamat tingin natin ay makakatulong, halimbawa yung 5,000 sa ating mga driver. Pero ito ay once a month lamang yung kanilang pagbibigay ng ayuda. At sinasabi nga po natin ay halos nawawalan din ito ng saysay, lalo na kung patuloy na tumataas naman yung presyo ng petrol. At batay po sa ating mga ilang mga ulat, ay sa darating na sunod na next week po ay meron na naman malaking pagtaas. Kaya yung 5,000 ay kung tayo po ay nakaka-course na 30 liters per day ay halos 3 days lamang po na magagamit ng ating mga driver yan. Kaya ang inaano pa rin talaga natin, ang kailangan galawin talaga ng gobyerno yung usapin ng isa-isa at saka sabat. Dahil pag isinuspende yung implementation ng ISES at ng BAT ay medyo mas may malaki yung mababalik sa ating mga driver. 15 pesos per liter po yan pag pinagsama yung dalawang buwis. At siyempre pag bumaba po ng 15 pesos per liter yan, ang epekto po niya pagbaba din ng mga bilihin at kahit papaano ay makakasama yung maliit na sahod ng ating mga manggagawa at kita ng ating mga driver at mga operator doon sa kanilang pangangailangan. Kamodi, sa nakikita nating sitwasyon ngayon na para bang medyo ang tagal ho yata ng pagbabalangkas nitong batas para mabigyan ng emergency powers ang Pangulo na suspindihin o bawasan ng excise tax. Kayo ho, ano reaksyon nyo dyan? Sa atin ay malinaw yung ating naging posisyon nung tayo dumalo sa hearing sa Senado. Ang sinabi natin ay hindi naman necessary na humingi ng emergency power ang Pangulo sapagkat meron siyang mandato bilang presidente ng ating bansa. Ang sabi nga po natin ay yung mas kagyat at mas mabilis ay pwede naman siya maglabas ng isang executive order na sinususpindi niya yung implementation ng excise sa kanumbat. Kaya hindi kailangan ng emergency power kung gusto talaga ng administrasyon na kagyat na tugunan yung nagaganap na krisis dito sa ating bansa. So, ngayon ano ang susunod na hakbang ng piston? Lalong-lalo na, again,
Wala ho tayo naririnig mula sa kanila na dagdag pasahe at kung ano pa, last option pa rin siya. Ano ho masasabi nyo dyan? Sa atin ay talagang sabi nga natin, kapag yung maliliit ang humihingi, ay talagang dumadaan po yan sa butas ng karayom eh. Pero pag yung mga malalaki, mga negosyante, katulad ng Shell at Caltex at Petron, ay nagkakandara pa po yung gobyerno. Kaya tayo, sa bahagi po natin ay magtutuloy-tuloy lang tayo na magsiservisyo sa ating mga mamamayan dahil yan po yung ating tungkulin sa ating taong bayan. Pero dadating ang panahon na talagang baka huminto yung ating mga driver at operator, hindi lamang ang mga jeepney, kundi lahat ng mga pampublikong transportasyon sapagkat hindi na nila kaya yung bigat ng mataas na presyo ng petrolyo. Okay. Kamodi, ito, nung isang araw, naalala ko yung usapin natin, lagi ho natin na pagkikwentuhan, yung tungkol nga ho sa presyo na kapag naglabas ng stocks ang ating mga gasolinahan, lumang stock naman po. Kumbaga, binili nila ito nung mura pa, tapos biglang dagdag presyo. Ngayon may inexplain si Secretary Garin regarding dito. Kayo kumbinsido ho ba sa explanation ni Secretary Garin na meron daw mga costs, may mga ganyan, may mga ganito, kaya sabay din hong nagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo? Sa atin ay ang tingin natin ay batay doon sa sinasabi mismo ng Department of Energy at binanggit din nila yan yung nakaraang hearing sa Senate na tayo ay may supply na 50 to 60 days yung ating supply. Kaya sabi nga po natin, kung meron tayong 50 to 60 days, dapat hindi siya automatic na tumataas dito sa atin kahit na gumalaw sa international market. Opo. Pero dahil nga po doon sa pananatili ng old regulation law na 28 years nang nananalanta sa ating kabuhayan, kahit yung sa ilalim po ng ODL, sinurinder ng gobyerno yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang authority para pigilan yung anumang paggalaw ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. Kaya talagang nakakapangano to sapagkat ang ginagawa na ng oil company, wala pa man yung aggression, yung military US aggression, ay mula pa lamang ng pagpasok ng January, alam naman natin na wala nang ampat yung pagtaas ng mga produktong petrol. Tuwing Martes na lang, matutulog ka ng Lunes, pagising mo sa umaga ng Martes, iba na yung presyo ng petrolyo. Kaya ito yung sinasabi natin na malaki ang pananagutan ng administrasyon ni Bongbong Marcos dito dahil kapabayaan mismo ng administrasyon para buligligin din talaga itong mga malalaking kumpanya ng langis na bakit taas kayo ng taas, meron kayong stock, bakit hindi nyo muna ubusin yung stock? Kasi halimbawa, yung ginagamit po natin sa kasalukuyan, ang batay doon sa sinasabi ng nung hearing, April 30 pa dapat mauubos yung ating stocks. Pero bakit mula January, nagtuloy-tuloy tayo magtataas ng presyo ng petrolyo kung nabili natin na mas mababang halaga. Kaya yan po yung hindi rin kayang ilinaw nung nakarang hearing at marami silang ginagamit na iba't ibang mga na mga termino, pero ang isinsya doon, hindi nila mapigil yung pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa atin. Sa sunod-sunod na pagtaas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo at sa sobrang liit na ho ng kinikita ng ating mga kababayan, Kamodi, lalo-lalo na yung ating mga tsuper, may nakikita ba tayong mga pagkilos sa mga susunod na araw? Tayo po sa bahagi po natin ay naghahanda po tayo doon sa sabi ko nga, yung buwan ng Marso ay buwan ng protesta laban dito sa US aggression, laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya ngayong bago matapos po ang Marso, ay magkakaroon po tayo ng pambansang koordinadong protesta at huelga laban dito sa mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahil hindi na talaga makaagapay yung harampot na kita at sahod ng ating mga manggagawa dahil doon sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Hindi lalo na sa iba't ibang mga rehiyon ay mas mataas po ang halimbawa sa Baguio po ay nasa 97 per liter na po ang presyo ng diesel at gasolina. Ay mas mababa ang sahod ng ating mga manggagawa sa Baguio City. Gayon din po sa bahagi ng Bicol, sa bahagi po ng Panay, na kung saan talagang lalo ay lalong lumayo lalo yung sahod ng ating mga manggagawa doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kahit kalisabay din po niyan, yung ating maring talagang panawagan sa gobyerno na kagyat na harapin talaga yung usapin po ng pagpapatupad ng nakabubuhay na sahod sa ilalim po ng family living wage ay 1,200 pesos para makaagapay
yung ating mga manggagawa doon sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Sa tingin ninyo, Kamodi, ano ang dapat gawin ng gobyerno bukod sa pagbibigay ng ayuda? Ang kagyat na, sabi ko nga, ang kagyat na kailangan gawin ng gobyerno, maglabas siya ng isang executive order na isuspindi niya yung isa-stock at saka po yung VAT. Okay. So, Kamodi, mensahe nyo sa ating mga tagapakinig, lalo na ho sa ating mga mananakay at kapwa mga tsuper. At tayo ay patuloy tayong nananawagan sa ating mga driver at mga operator at tiyakin po natin at tuloy-tuloy tayo magserbisyo sa ating mga mamamayan hanggat kaya natin. At siyempre tayo ay kailangan din natin buligligin talagang administrasyon ni Bongbong Marcos sa kanyang kapabayaan dahil dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At maghanda po tayo. Ngayong buwan ng Marso ay buwan ng protesta laban sa agresyon ng Estados Unidos, laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Protesta at welgang transportasyon ang isasagot natin sa kapabayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kahit tayo po ay nananawagan din sa ating po mga mamamayan na samahan po niyo mga driver at mga operator laban dito sa mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Okay. Yan lang po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Kamodi. Mabuhay ang piston. Thank you very much po. Salamat po. Salamat. Ayan po si Kamodi Floranda, ang presidente ng Piston. Tayo po'y maghahanap buhay. Oras natin, 11:26. Usapang trabaho, kasamang